Mga benepisyo ng senior citizens, hindi lang po yung nasa 80, 90, 100, mula po 60, kasi may mga expectations po yung ating mga senior citizens na pag sila'y nag-senior, meron silang ine-expect na tatanggapin galing sa barangay na hindi ibinibigay sa kanila. Just for clarification lang. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Wala pa tayong ibang programa na at yung sinabi ko na 60, 70, 80, 90 na pag 60 years old ka, pataas, meron kang 20% or 22% or depende sa pinupuntahan mo, no? Sa pagkain, sa gamot. So a certain age sana, kung 80 years old ka, maliban dun sa cash gift, yung 90 years old, 100, dapat mataas din yung porsyento, lalo na yung privilege or ibibigay nating porsyento sa pagbili ng mga gamot kasi mataas na yung maintenance kaysa ibubulto natin tapos hindi natin alam kung makuha pa niya o hindi. Whereas kung monthly nakakapag-avail siya sa pagbili ng gamot, so mas malaki atang pakinabang natin doon sa may mga edad or sa mga matanda na. Ay, that's a very good point, sir. So, unahin natin, una po sa lahat, yung indigency, social indigency program na hawak po ng DSWD. Hopefully, mailipat sa atin yan kasi nakasaad naman talaga sa batas yan. Meron po talagang tinatanggap ang sa indigency population, 60 and beyond, na 1,000 kada buwan. So, ano po yun, benefit po na binibigay sa kanila. So, balit, very strict po ang criteria noon. 4 po, kailangan indigent, kailangan may sakit or mahinang pangangatawan, kailangan ay walang pensyon, kailangan ay walang suporta sa family. So that's beside the point. The other one is meron po tayong pending ngayon, no? Hopefully ay maipasa po ito, yung Universal Social Pension. Yan po yung sinasabi ninyo na 60 and beyond, sana may monthly sila na stipend from the government. But if you also become realistic about it, hindi lang naman seniors ang dapat pondohan. So kami sa komisyon, we have created a program. It is our banner program actually, yung tinatawag po nating Senior Citizens Community Care Centers. Heto po ay para po sa lahat, bukas po ito sa lahat. But this is an LGU-driven program kung saan yung ating mga sentro para sa mga nakatatanda. Meron po tayong tinatawag na wellness and health, meron po tayo doong mga check-up, meron din po tayo doong trainings and advocacies, andin din po yung ating violence against older persons help desk, lalo-lalo na po pagdating sa dementia at saka yung tinatawag nating depression ng mga nakatatanda. So yan po ang ating programang isinusulong ng National Commission of Senior Citizens. So it becomes a holistic hub, like a one-stop shop, like nung ginawa namin nung pandemya, na ang DOH-7 lang kung saan kami ay nagtatanggap talaga kami ng lahat ng mga samples for testing, kung saan din yung mga blood na kinakalap namin, kasama namin ng PNP at lahat na nagbibigay ng dugo, binibigay din namin ng libre sa lahat. No? So ganun po yung konsepto na ginagawa natin ngayon sa NCSC. Okay, Doktora, ako magtatanong, siguro anuhin natin para lamang klaro sa mga senior citizens na nakikinig sa atin ngayon at maaaring makapanood ng ating programa sa mga darating na araw. Pwede po ba nating isa-isahin yung mga benepisyo ng senior citizens? Hindi lang po yung nasa 80, 90, 100, mula po 60, kasi may mga expectations po yung ating mga senior citizens na pag sila'y nag-senior, meron silang ine-expect na tatanggapin galing sa barangay na hindi ibinibigay sa kanila. Just for clarification lamang po. So, okay na po yung you get 20% discount on food and medicine. Nandyan yung 12% VAT which is also taken away. Ano pa po ba yung inaasahan ng mga seniors generally
na galing sa DSWD na ikinakalat sa ating mga barangay for distribution to our senior citizens. Kung pwede po nating maisa-isa so that it will be very clear to them na ito yung mga benepisyo para wala pong agam-agam na napag-iisipan si chairman. Si chairman di binibigay sa amin yung ganito. Akala nila yung 5% something na pinag-uusapan para share ng mga senior citizens. Isip nila that is supposed to be monetized and given to them monthly. Ano po ba dapat yung mga dapat nilang asahan galing sa DSWD, sa other government agencies? Okay, maraming salamat po, sir. Una po, yung DSWD, sila po ang nangangasiwa sa ngayon nung tinatawag na Social Indigency Program ng government. Ibig pong sabihin, yun pong 1,000 na ibinibigay sa indigent population members ng ating bansa. So, nasa kanila pa po yan. So, hindi po natin pwedeng galawin yon na i-discuss because that is under the purview of DSWD. Pero sa pangkalahatan po, unahin ko po, whether you are 60 or 80 or 90, qualified po tayo doon sa 20% discount ng gamot plus 12% na VAT. At pag ikaw po ay na-admit sa ospital, ikaw po ay PhilHealth member. Automatic yan pag senior kayo. So pagka-government facilities, hopefully, yung ating government facility na yan, no balance billing dapat yon under PhilHealth. So yan po yung ngayon may ilalabas ang PhilHealth kung saan pati ang outpatient consultation, kasi kanina hospitalization yun pag na-admit ikaw. Ngayon, ilalabas ng PhilHealth na pag ikaw ay kukonsulta for outpatient services. Ibig sabihin, outpatient lang, kasi check-up ka lang. Sagot din po yan ng PhilHealth. And then, so pangalawa po yan. Pangatlo, kung titingnan po natin sa kuryente at saka sa tubig, kanina, in-announce na rin po ng Pangulo kasi na-tackle na po namin yan sa ating sa Congress during the Technical Working Group hearing, 5% discount for water and electricity. But there is a cap there. I think 300 cubic meters para sa tubig at saka 100 kilowatt a month. Pero ang kailangan dito for water and electricity ay nasa pangalan ng ating senior citizen. So, yan. Pero hinihimay-himay po yan. Titingnan natin how we will be able to go about that. Sa parking fee naman, yung sinasabing sila pagka senior citizen, automatic member ng PhilHealth. Totoo po yun, pero kailangan pa rin po ninyong mag-apply sa PhilHealth para bigyan kayo ng number. Hindi po yung pupunta lang kayo sa hospital, sasabihin nyo na kayo senior citizen at kayo ay entitled sa PhilHealth. Kailangan po ninyong pumunta rin sa kumuha ng number. Magpapatala pa rin po kayo. Yun lamang. That's correct, sir. Tama po ba, Doktora? Yeah, that is correct. Even sa e-consulta package ng PhilHealth, yung tinatawag nilang parang consulta package natin wherein there are 15 laboratory tests na available for our older adults or sa lahat ng mga Pilipino na miyembro ng PhilHealth na libre dapat yan. Kailangan pa rin tayong magparehistro nito. Pero pag kayo naman po ay nagkasakit kahit hindi nakarehistro, kung sakaling may sakit at ikaw ay senior na, pagpunta naman ng hospital, isasaguluin din naman ng PhilHealth yan. Pero pagdating doon, i-register ka talaga nila para mabigyan ikaw ng numero. So yan po yung ating sa ating mga benefits na pinag-uusapan pa lang. Ngayon, sa grocery naman, meron tayong tinatawag na 500 pesos a month na discount na pwede natin. Pero heto, dala natin ang booklet. 125 pesos a week na groceries mo, pwedeng ikaltas nila on basic goods, So may mga items doon na po pwede at merong hindi naman po pwede. Para doon sa medicine booklet natin, tinanggal na po yung booklet requirement, Kailangan lang prescription ng doktor at saka yung iyong OSCA ID na nagpapatunay na ikaw ay isang senior citizen. So ngayon, kung sakali na hindi ikaw makakabili at ikaw ang may sakit, pwede po ikaw magpadala ng authorization letter or note kasama doon sa iyong prescription at kasama ng OSCA ID. So basically po, yan po yung ating mga basic na mga tinatawag na mga benefits under the law para sa ating mga nakatatanda. And of course, yung ating tinatawag na fast lane. So sabi nga nila, nauuna ka sa
sa pila, nauuna ikaw maasikaso supposedly, unless nas lahat kayo na nandun ay mga seniors, so you really have to wait for your turn. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!